open ng mga ano ngayon, ng mga lumang heroes na parang wala na tayong pakialam sa tulad nila Sas, nila Zushin. Panahon na nila Matilda, wala na rin yung Hylos actually. For sure, definitely. So, Phoveus even, yung mga ganong heroes. So, now, interesting because Fnatic Onyx ang nagban ng Phoveus and the Matilda na usually for the past 3 games we've watched today, laging sa red side nakukuha. Feeling ko, ang mangyayari dito is Nolan Hayabusa exchange. First pick, yeah. Na may kasamang Harith sa TNC. It's either that or kunin na naman nila yung Moskov ni Kuzen. My mission. So, I like this from Fnatic Onyx. Medyo ano to, ito yung mga parang masarap tawaging throwaway ban. Yeah. Na you don't necessarily have to do it, pero you just do it just because, kailangan mo mag-ban. And maganda na rin tanggalin natin yung kabayo. Kasi nakaka-banter pa rin yan, kahit sabihin natin malambot na yan, nakaka-banter pa rin na may kabayo na may tumatakbo na naka-revitalize. At saka para ma-mess up lang yung yung plano in mind na nga possible na meron yung kalaban mo. Pero ito, pag pinag-plus mo, 99%. Quick match. 99.9. Yes. Patay ang germs. Ubos ang germs. Diba? Asan yung 0.01? Wala pa. Kailangan pa nating makita. Ayun fresh na fresh. Grabe naman. Parang alam mo, ganyan yung itsura ni Wolf nung nakilala ko siya. Oo. Ganyan yung itsura ng Wolf nung wala pa siyang pera. Ngayon kasi sobrang yaman eh. Pero nire-rewrite niya yung history. Sabi niya, ganito itsura ko nang mayaman na ako. Iba na ang takbo ng buhay. Pero mag-iiba rin ba ang takbo ng larong ito because now, Roger, Ruby, Nolan, Hayabusa, ang daming open for the side of the Super Family. Actually, Ling ni King Kong, pwede rin. Kung gusto na reflex yung Ling, baka Roger. Pero di, Hayabusa, kinuha yung hero ni Kaizen. Okay, Nolan time, Nolan Harith. Yeah, for sure. If not Nolan and Harith, pwede na lang i-pick yung Luigi if ayaw nilang magamit against them because most likely, kukunin niya ni Super Friends dito sa second phase. Pang nako, no? Ano kagad, Louis Harith. Pwede nga, balik mo ng TNC. Kasi ano bang maganda sa if you're F, no? Probably just Arlott. I think Arlott Tig yung, or Arlott Minnow, yung pinaka-best choice if you're facing against Louis Harith. Actually, yun yung best, no? Ano ba sa pattern or sequencing? Julian! Instead of the Nolan, interesting. Ay! Naku, ninako yung Ruby na to. Ruby. Louis, yeah. Or Claude. Grants you immortality. Ito na yung kanina na sineset up. Grabe tong Fnatic Onyx. You cannot predict kung ano ba yung gagawin ng Fnatic Onyx. Okay, kailangan magtanggal ng mga Angela, ng mga Rafaela, Mino, mga Hylia. Mga kayang sumuporta dito kay Alice. Actually, Angela yung pinaka number 1 pa. Dami na nun. And with this Claude pick, I'm wondering kasi in terms of wala na yung dating passive ni Alice na kailangan niya ng madaming stacks before siya magkaroon ng damage output. But now parang mas nagde-deal with level, with items, and with the recent adjustment with the Clock of Destiny, definitely mas magiging mabalis yung pag-adjust with this Alice pick. Ano ba to? Si Kel ba to? Or si Kirk. Si Kirk. Daming fanboys ng Super Family. Grabe naman. Ganyan talaga pag banang super na marami kang super fan. Yes, iba talaga ang mga super fans. Kasi ngayon, iba ba na ang Ruby as well as the Feramis. Valentina, Louis, both are still open for both of the teams if they want to. But then the EVE has been locked in for the side of FNOP. Malaki nga chance doon na yung Louis mapunta rin sa TNC. Oy! Ano yan? Anong hero yan, boss? Anong hero yan? Ano ba? 1v1 ba yan? RG? 5v5? Naglalaro si Kuya. Good luck, Kuya! Good luck! Sana manalo kayo. Pag nanalo kayo, post nyo kagad sa Sockmed. Yung game nyo. Tapos tag nyo si Burrito. Yan, namimigay ng recall yan. Tama. Alam nyo kagabi, madami daw nag-message kay Brigida ng mga nang hihingi ng skin and recall. Ayun, no? Kaya nyo yan gawin. I-message nyo lang si Brigida ulit ngayon. Pero shave buff daw. Para kay Coach Wolf. Tama. Na-buff yan. Na-buff si Wolf. Ang aling buff? Red o blue? Tama. Or Nandun na pwede tayo. rin namang Lito Wonder lang, di ba? Pwede din yung gold crab o yung XP crab. Ay, hindi na kailangan yung gold crab, mayaman. XP crab na lang. Si Zack to. Di ba? Hindi, kala ko si Zack. Si Zack. Kala ko si Zack. Tabud. Hindi, iba. Okay, open pa rin. Valentina, Louis, again, we've mentioned them. Vexana even, Aurora. Dami pang Open pa rin open. Kaya nga nandito pa tayo. Kanina kung nagbe-blitz banning yung pares nating teams. Ngayon, pinag-iisipan talaga nila anong susunod nilang steps. Sinusulit eh. Feeling ko may kasama may kasama na usap. Anong ulam mamaya? Nandun na sila ngayon. Kasi nga naman, ito na ang huling ban nitong game number 2. Vexana will be banned out. Again, open pa din naman yung Tigreal. Yeah. So, we all know Brusco. He's really good at setting up heroes. Yeah, Valentina. That's good. So, That's now, good. yun na. Tigreal. Glue! Glue. This is good. At least yung Angela, pag lumabas pwede copy ni Lanzi. Kaso walang magandang patungan eh. Parang yung Claude late game lang eh. Feeling ko, Angela na to eh. Angela. Or take main C, pwede rin.
or Kaja? Oh, actually, pwede rin. Or Florin. Florin kaya. Pwede Florin, ah. Parang maninibago ko kapag nakita ko si Brusco na nag-utility. Oo, nga eh. Parang nasa BCC ko si Brusco. Oy, Miles, ko dito. Take nga. Take, okay. Yeah. Okay, safe choice, safe choice. Golden Alice, okay. Circa 2020. Totoo nga, ang tagal na nito. No. Season 7, Yeah, seven. season 8. Seven, natin seven. huling nakita. 7 tsaka 8. Yeah, yun yung peak. Alice, Harith, Lunox yung top 3. Yan yung circle ni Benny, ni Kelra, tsaka ni Oheb. Oheb. Hanggang ngayon sila pa din. Nandito pa rin sila, but then the Turizla will be locked in. Well, very standard pick for the side of TNC Pro Team. But then, with this entire lineup, I just worry because wala akong nakikitang someone specifically from TNC Pro Team na kaya mag-burst down sa glue. Kasi binan yung Theramis as well as the Vixana. Yeah, yun nga eh, napakataas ng nila actually ng zoning na sustain. They can actually, yung sinasabi mo kanina, utilize King Kong sa hyper carry. Kasi ang trabaho din ni Kelra dito is to help zone out, Yeah. set up team fights, and set up potential engages for Super Friends and King Kong. So we will see kasi in game number 1 si Kelra naging hyper carry, this time it's gonna be King Kong. Yep, this is game number 2 between the Super Family and the Phoenix Army. Who will be able to win this game? Yan ang ating abangan. Kaya naman, casters, take us to the Land of Dawn. Dadalhin ba tayo ng TNC Pro Team into a game number 3 o magpapatuloy ba ang streak ng Fnatic Onyx Philippines? Malalaman natin yan ngayon sa game 2 of our series number 2 of the night. Muli kami ang inyong casters. Huminga pa natin kasama dito si Burrito. Men, grabe na nangyaring game 1. Okay, tsaka aabangan natin kasi grabe din ang mga action na makikita natin kasi if Kelra's favorite hero para mga season 7, season 8, pre. Parang naalala ko dito yung matchup pa nila ni Oheb eh. Oo Na nga. parang kung hindi Harit, Lunox, Alice, hindi pa nga parang ibang team pa ang hinahawakan ni Kelra nung time na yon. Kaya naman, ito throwback talaga yung Alice Goldane. Pero para sa mga viewers natin dyan, hindi po ito yung pinakaunang beses na lumabas ang Alice Goldane in this current meta. Naunahan po tayo ng Indonesia na ilabas ito. Yun nga, tsaka nakita rin natin yung potential no? Kasi sabi nga nila, bumalik na yung Lunox, bumalik na yung Harit. What if ilabas na rin natin itong isang isang Alice na by the way, medyo nabago rin yung konting idea ng paglaro ng isang Alice. Oo, balita ko hindi mo na kailangan mangolekta ng mga orbs katulad dati. No? Parang ngayon, kailangan mo na lang talagang tumagal. Kailangan mo na lang talaga maghintay kahit papano. Dahil dati ang hirap eh, kapag hindi ka nakakakolekta ng orbs, ang laking dagok nun sa pag-power spike mo towards the main game. And this time around for Fnatic Onyx, early game pa lang kaya na nilang lumaban. Ayan na yung mga normal hits. Naku, nahatid pa ni Brusco na solo ni KZen and first blood para sa kumanan ng Fnatic Onyx Philippines. Pero si Brusco ata magiging next sa target nila, pinaghahampas at pinagsisipaan dito ng Escalera at 1-4-1 na naging palitan. Kaya ang problema, jungle yung namatay sa kabila. Mas worth it para sa Fnatic Onyx yon dahil roamer lamang nila ang bumagsak before that turtle take. Pero kung hindi naman masyadong nabawasan in terms of clear speed ang isang Julian dahil nandyan pa rin sila, nauna pa rin ang TNC Pro Team sa pinakaunang pag-o at si Brusco ay magbibigay ngayon ng vision. Umaharap lang siya dito. Wala pa naman siyang ultimate. Ngayon si King Kong ay lalapit din. Nagamit yung implosion. And retribution naman si Secure dito ni KZen. Kaya takbuhan mo na sila sa anib. So abunot na itong si Kirk. And this time si Super Prince nakakuha na rin isa. Si Escalera sa sidestep. He moves pa. Habang i-shadow kill. Nakasipa. And nakabawi si Escalera doon. Pero tatanggapin na niya ang kanyang kapalaran dahil mamamatay din siya sa naging laban. Trade na naman ang ating natunghayan pero ang pag-o ngayon napunta sa kamay ng TNC Pro Team. Napakaganda na sana yung ginawa ni Brusco doon eh. Naglakad na papunta sa loob ng pit. Almost securing na hindi makakapag-retry si KZen. Pero sadyang nauna lang talaga ang kamay ni KZen for that first turtle take. Pero hindi pa kasi natin nakikita ang nagbabadyang power spike ng isang Kelra. At yan na nga yung vintage Kelra, no? Fourth most played hero pala ito ni Kelra na nilaro niya ng 19 games ng napakaganda din ang kanyang win rate na 58%. Positive yan, men. Oo, no? Kapag kalampas kalahati yung win rate mo, ibig sabihin yung mastery ng hero na pinag-uusapan natin ay nandun talaga. Mula dito kay Kelra. At ngayon ay nakabuo na rin at nakakuha na ng corrosion site itong si Kozen. Maiba lang tayo doon sa gold lane kasi napag-uusapan natin si Kelra. Si Kozen, isa rin talaga sa mga, actually para sa akin nag-stand out nung pagdating sa gold lane. Si Kozen, ang pag tinitignan natin siya during the season, parang dalawa yung hero na pumapasok lagi sa isip ko. It's either the carry or this Claude. Pero ayan na nga, pumasok agad. Implosion play mula dito sa Fnatic Onyx Philippines. Kiko nakuha na naman ang panibagong kill. Kozen. At nakabawi din naman dito ang TNC Pro Team. Habang si Escalera mamamatay mula dito kay Kelra. Habang doon sa may bandang ibaba pala, talon-talon lang with the glulets. Itong si Kirk.
And hindi siya matitake down dito ng TNC. Oh, King Kong doon sa taas. Kozen kumabit ang shadow pero mukhang hindi na niya gagamitin pa. At nag-BMI para makalayo kay Kelra. Para man lamang ang nagaganap dito. So, itong normal hits na ni Kozen. Imagine mo, early pa lang ng laban na ito ay nararamdaman na kagad at bumabakat yung mga normal hits. And remember, wala na ring mana to. Wala na ring mana ang Claude, kaya pwede nila samantalahin ang pagsima. Meron pa recall mula dito sa TNC Pro Team. Kamasingin pa rin makakuha ng turtle na yun. Kung Bruce ito mo pa, same with Escalera. Naku po, makakapanalo pa ata din sa team fight ng Fnatic Onyx Philippines. Pero din mga normal. Habang penalty zone sa dalawang members ng Fnatic Onyx Philippines. Di na maano ng lintik. Habang out muna dito si Kelra, si Super Prince, pinagtulong-tulungan na ng TNC at ang Phoenix Army. Nakakuha ng kalamangan. Nawala man ang pagong sa kamay nila. TNC naman ang nakakuha ng karamihan ng kills. At ang napakagandang nangyari sa Phoenix Army doon ay napunta ang majority ng gold kay Kozen na 2-0-2 ngayon as a Claude. Pero ngayon makikita natin sa item check mula sa Infinix na papunta na siya sa DHS niya. Tapos na yung first item niya. Oo nga, hirap na ito. Napapaaga yung late game na dapat abangan para sa isang Claude. Pero dito naman sa may ibabang bahagi, nag-switch na pala. No? Inilagay na nila sa baba itong si Kelra. Pero nakabasag na rin ang Torin doon sa may bandang itaas. Habang si Casey na namatay muli mula sa tatlong members ng Fnatic Onyx Philippines. Pero may consistency na gagawin. Nahabulin ata si Hens. May flicker pa. Wala flicker din si Brusco. Habang si Escalera ay nakasilip din. Dinadaan na sa magic damage. Escalera mukhang makakalayo naman gamit ang Jeet Kundo. Pero gusto nila ang Torre na to. Madedepensahan nga ba ng TNC Pro Team mula dito kay Kelra? Okay, sasapat ba yung kanilang clear wave? Yes sir, pero andun yung implosion. Ibinigay na lahat mula dito sa Fnatic Onyx Philippines. Habang si Kiko ay nandun din sa may bitaw ng mga recalls. By the way, available pa yan. Oo, available pa yan. Pwede yung kunin ng Onyx Recall at marami pang iba. Pero grabe yung swerve doon, men. Akala natin Torre yung gusto. Tao pala. Yun nga eh, imagine mo, ito pa ang masamang nangyari dito na gamit din yung Purify ni Kozen. So mas mababang sabihin natin parte sa TNC na ilaban itong ikatlong pagong ng laban na ito, na slow push pa yung ibaba. So talagang sunod-sunod ang sabihin natin ang kamalasan na nakukuha ng TNC sa mga team fights na sinisimulan nila. Turtle, kalahati HP, Escalera, Brusco na huli ng isa at sinipa na rin. Ayun na nga, ikukuming ata nila dito habang si Casey nakabawi na. Bruce is down. Magkakaroon ba ng round mula sa TNC Pro Team? Wala na rin namang sipa itong si Escalera pero pwede silang bumasag ng Torre dito sa may bandang gitnang bahagi. Pero andun yung pag-show. Andito na rin nagpapasok si Kirk habang river manipulation mula dito ni Super Prince. Pero hindi pa sa damage. May recalls ba mula kay Lancy? Grabe naman yun. Escalera, naghahanap ng mag-Jeet Kundo pero mag-shoot po lamang palayo. And this is TNC reclaiming yung 1K gold lead na nakuha ng Fnatic Onyx sa team fight bago nangyari yung mga nangyari in the mid lane. Anybody's ball game na naman ang ating napapanood ngayon. 7 minutes in. Grabe, close game na naman ang ating pinapanood. Sobrang close, no? Para sa akin, ito ang sabihin natin na mas magandang game, no? As compared doon sa game number 1 mula sa TNC Pro Team. Dito kasi sa ganitong klaseng composition, mas malaya silang nakakagalaw eh, di ba? Tsaka parang hindi pa natin nakikita, no? 3-0 po si Kelra, pero hindi pa natin nakikita yung final power spike niyan. Kasi mamaya pa talaga eh, 7 minutes pa lang. So imagine natin, itong alis na to mamaya, may chance ang immortal to. Ayun ang dalawa kagad na nahuli ni Heads dito habang pasok na ang Phoenix Army pero napasok sila doon sa river manipulation habang nagsisulong na dito ay Kozen. Magiging matagumpay ang pagbagsak niya sa Torres sa may bandang ibaba habang si Kelra ay narito rin. Bumibigit lamang pero kasi hindi kumakabit eh yung mga babad jutsu niya eh habang ang TNC Pro Team dito si King Kong, Escalera, wala na buhay. Kailangan na mag-recall dito at this time ay aatras na muna ang Phoenix Army. Kamunti na magkaroon ng maraming patayon doon sa baba pero mukhang hindi naman na tinuloy. And ang nakakatuwa dito ay hindi hit yung sinabihan ng glue. Feeling ko yun yung isa sa mga kailangan malaman ng mga viewers ngayon sa Huwag MPL. mo hahampasin eh, no? Pag nasapian yung tropa mo at medyo mataas pa yung buhay ng glue, huwag mo namang banatin. Kasi mas mamamatay yung upwards mo niyan. Okay. Yung iba kasi hindi alam eh. Kumbaga, pinipilit nila yung version. Pero ang nangyayari, dumodouble bukol, nababawasan din yung iyong kampi. Pero ngayon, umabot na tayo sa 8 minutes and 40 seconds ng laban na ito. Available na rin yung level 1 Lord, ha? Oo, level 1 Lord ang ating tinitignan. Wala pa namang pagdadamba na magaganap pero napaka-importante ng Mega Minions na binibigay ng isang Lord. At lamang ang isang alis sa loob ng Lord Pit. At kung titignan natin yung composition ng Fnatic Onyx, this is made to fight around those objectives. Meanwhile, for TNC Pro Team, lamang sila kung paisa-isa, kung mga pick-ups ang usapan. Okay. Tsaka ang isa sa mga kailangan natin bantayan dito, ano ba ang kukunin ultimate ni Lancy? Pero kung sino nakagawin dito, sino kanya G-Spy? Si Kirk kagad! Ang kanya yung una habang yun, nakuha na kagad dito ni Kaysen. At nasa muna with the split. Pero si Hensi pa rin. Makaka-iskapo pa ang Fnatic Onyx Philippines at naibigay na nga sa TNC ang unang Lord.
ng laban na ito. First Lord of the game, simple lamang nakuha ng TNC Pro Team. Sinipa na siguro ni Escalera yung magseset para sa kupunan ng Fnatic Onyx para hindi na mag-contest pa. King Kong, medyo delikado ang kanyang lugar sa ngayon pero Quad Shadow ay hindi pa naman gagamitin. Okay, umatras lang muna siya din. Habol siya ng Escalera pero Shadow Kill na ginamit na. Ang tanong, maabutan ba? Hindi nila alam mula sa Ayun, luta din si King Kong pero may ipit na siya. May ipit na siya. Na-corner! Nasipa na rin. Na-corner. Nakakita ka naman ng King Kong na na-corner. Ito na yun. In Fnatic Onyx Philippines, kailangan na rin kumatras. Triple team parang Michael Jordan, men. Hindi na nakatakas pa, even with a Quad Shadow, inuugi Shadow Kill. At ngayon na yung Lord nandun sa may bandang itaas. Gagamitin ito ng TNC Pro Team para makakuha ng mga tore at pwede ring agawin yung purple buff na kanina pa nakukuha ni King Kong dahil nga sa kill na nakuha nila sa may bandang ibaba. This is the first time na hawak ng 2,000 kalamangan ang TNC Pro Team sa buong serye na ito. Kung maalala natin at babalikan ang istorya ng TNC Pro Team, ang lakas nila sa early game palagi. Pero ang nagiging question dito ay papaano nila hahawakan yung early game na nakukuha nila. Ngayon na tumugtong na tayo sa mid part at nababasag na rin. Paunti-unti lahat ng mga tore. King Kong? Pero si King Kong nakipagnormalan na dito. Sinasahin ko lang. Itong si Kaizen. Pero matagumpay naman na mabuburst yung Fnatic Onyx, yung level 1 Lord. Nagkaroon pa ng mga 1v1 with a great one. Wala namang nag-trigger ng mga lethal ignition dahil naka-Warcry ang ating mga assassins this time around. Maliban na lamang si Kaizen na naka-classic lethal ignition. Item check tayo natin ng Infinix. Kompleto na ang items ng isang Claude na 2K ang kalamangan ngayon around Kelra. And ito yung naging choice niya, no? Usually Wind of Nature. Pero ito, Winter's Crown ng kanyang kukunin dahil wala masyadong physical damage. Maliban na lang kay King Kong. Oo, no. Ay, oo nga. Maganda yung na-point out mo, no? Kasi kailangan mong makaiwas eh. Kasi, remember, kapag gumamit ka ng Wind of Nature, tumatagos yung mga magic damage. Eh, magical yung, yung katapat niya eh. Di ba? Si Kera, ano ba si Super? Wow! Malaki dito na yung Siva. And yung first, wala dito sa TNC Pro Team. Pero may Sabaya River Manipulation at Blazing Duels na po. May Square, may Bilog. Ngayon, sino mabibilugan? Nandiyon dyan si Shadow Oh, no! Kill. Nasono dito at this time, mamamatay si Kirk. Si Imbit Kozen. At rasa Yes. muna sila. Kaizen ay buhay pa rin naman. Makakahinga pa magkabilang kupunan. Kozen para kay Kirk. Napakagandang trade para sa kupunan ng Fnatic Onyx Philippines dahil yung damage dealer ng TNC Pro Team yung nawala, aabot naman para sa second Lord of the game. And this is a Luminous Lord. Kaya naman yung dito pwedeng basta-basta ibigay. Hindi nila pwedeng bitawan ang lead na nakuha nila. Again, kung babalikan natin yung storya nga ng TNC, yung lead game ang nagiging question eh. And by this time, dapat naghahanap na sila ng options nila, no? If ever man. Kasi naka-clone din sila eh. Kung late game insurance, eh napakataas talaga para sa kanila. Oh, wait lang. Escalera, minamatahan si King Kong. Pero yung Lord, half HP, pinuburst na nila. Naku, ilalaban natin nila to. Hindi makakalapit si King Kong at matagumpay yung Luminous sa Lord. Pero nakasama habang Winter Crown, gamit na dito yung Heads. Ibibigay na nila si Heads sa laban na ito. At si Bruce ay naghahanap pa rin ng kanya mapupuntahan at masisetapan. Pero isa lang ang naging casualty kasama at nakuha ng TNC ang Lord. 2 for Lord. Nagbayad si Heads at Escalera para sa Lord na yon. Ang tanong sa TNC ay magagamit kaya nila yung Luminous Lord na to o i-clear lang ba ng Fnatic Onyx Philippines? Dahil medyo matagal pa, no? Sa tingin ko ay malilate na nga si Heads para sa Lord na to. Pero mukhang makakahabol kung i-hold nila ng bahagya. Mababa yung death timer. Actually, nalito na nga ako doon. Dalawa pala yung namatay para dito sa TNC. Andun yung folks from Kirk. Yung Lord na Luminous nasa gitna. Eh kung titingnan mo, kayang-kayang babaran din kasi ni K-Ray. No? Oo. And yung babad ni Keller dito, I think Winter's Crown na lang ata yung inaabangan niya Kailangan. para risky play na talaga. Yung tipo na kahit pumasok sa Limaya, okay lang. Pero ito na nga, yung late game, papasok na tayo doon. Nagamit na rin yung real world manipulation at mukhang si Escalera ay nakahanap ng isa. Nakasipa na si Kirk habang yung blazing duets mula dito kay Kozen. Sige ko nakuha ng isa habang sila si mamamatay din. Same with Heads. Naku po, delikado ata sila. Tatlo agad ang tumugba habang si Escalera ay may ipit na. Triple kill para kay King Kong. At si Kozen na lang ang natitirang mag-isa. 20 segundos para sa apat na miyembro ng TNC Pro Team at may siege minion pa. Ozen, Quacharo na, gamit na rin pero lumabas na nga yung minions. Naku, kailangan madepensahan, kailangan bumili ng oras. 10 segundo para kay Heads at Kaizen. Endable na ba for the sweep? May Sage Minion na, may Sage Minion pero sasalubungin na kagad ni King Kong. Ang sakit ng damage play si Dumay. Kasabay pa nga ng Winter Crown. Ngayon, naubos na yung minions doon. Buhay na sila! Buhay na sila! Buhay na mga members ng TNC. Kakayanin pa nilang depensahan. Atrasan muna ang Fnatic Onyx. Just in time. Umabot yung Blazing Duet na naka-Winter's Crown para Wow. bilhan ng ilang segundo ang TNC Pro Team para makapagdepensa muli. At dahil dyan, may chance silang kumontes ng Lord. Naririnig mo na yung call doon ni Bruce. Sasaluhin ko na. Yun na yung nagiging call. Sasaluhin na niya sana yung mga atake ng Crystal na yun. Kaya lang saktong-sakto ang naging kaganapan na nabuhay ang apat na members ng TNC
Nice attempt from Kuzen. Mapapapain the timer at mabubuhay na rin siya in a few. Pero andito yung ikalawang pagsugod. Ito daw yung round 2, pre. Hindi na to round 2, men. Parang round 4, round 5 na ata. Oo nga, no? Dami na. Sa sobrang bigat nito para sa TNC Pro Team, kailangan talaga nilang makahanap ng big break katulad nung kanina. Tandaan natin nung Game 1, 12K ang gold lead ng Fnatic Onyx bago nila nahanap yung play na dapat magbibigay na sana sa kanilang panalo. Pero right now for TNC, parang nahihirapan sila muli hanapin yung play na yun. Yeah, uniunti-unti ng saraduhan ng Fnatic Onyx Philippines. Itong TNC Pro Team. Basag na rin yung Torres sa may bandang baba. At ngayon ay ang Lord ay buhay na rin. Ikatlong Lord na pwede, actually ika-apat, ay tama, Oo. ikatlong Lord na pwedeng pag-agawan. Yung dalawang Lord ay nakuha ng TNC. Manisisimulan na ng Fnatic Onyx. Super Freeze, bumili na rin ng Winter Crown, ha? And this is really good. May flicker na kami Winter's Crown pa 3-1-13 in this game. This is a great game para kay Super Friends. At nandyan na nga yung mga crucial item pickup natin. Immortality as well para kay Escalera. Pwede na siyang pumasok doon sa may bandang likod ng mas may konting safety. Dahil nga sa Immortality na may hawak siya ngayon. Concealed play na gamit na rin. Hinahanap nila yung isa si Brusco. Tumulak! Sino kanya masisipa? Si Bruce na kanilang bibigyan dito pero magkukumit pa sila. Iiwan na nila sa Escalera. Ngayon, na-pop na rin yung Wow! pero si Kenra ay pumasok. Winter Crown ay napindot na rin nila. Nang magkamila ko muna nito. Ngayon mamamatay itong si Lancy. Habulan na naman si KZ. Sino kanya matataya si Kuzen? Courtesy of Kenra. At mauubos ata dito ang TNC. Meron pang Siege Minion pero hindi nasalubong. Hindi nakuha yung atake nung Tori na yun at nung Crystal. 20 segundos. Pinakita na yung recall. Available daw sa shop. Baka naman gusto nyo nang bilhin. Hinihintay na lang ang minions for the clean sweep. Pero 10 seconds. Hindi nata to abot pa. Hindi na nga aabot pa, sinalubog na rin at ang Super Family magpapatuloy ang win streak. 10-0! Yan ang numero ng win streak ng Super Family ng Fnatic Onyx Philippines. Tagumpay muli para sa mga Sonics. Clean sweep. Pero nakita na natin kaya na ng TNC.